Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your Rodriguez Pamasagre channel, a faith healer, also matarder. So ngayong hapon na tatagan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of December 7 hanggang December 13 for the sign of Aries. So Aries, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads, naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik-liglig nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Aries? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga kagilap? So guys, ito na, tunghayan na natin at paano natin mabubulabog ang eksena mo ngayong linggong to, no? Let's see. Angel Spirit, please give me an information po. Okay, so this is something the Nine of Cups, a wish fulfillment. So may mga bagay na matutupad na. May mga bagay na magiging maluwag na ang pakiramdam mo, no? Naabot kamay mo na yung mga bagay na hiniling mo ay maaaring nagkakatotoo na at unti-unti lang na isa sa katuparan. A wish coming true. There's a Nine of Pentacles. So this is something, a financial windfall na maaaring lumago, maaaring lumakas na ang iyong finances ngayon. Na maaaring dumami ang benta mo. There's a lot of customers, clients, no, coming in for you. And because this is something, an information, maaaring mag-increase din salary or maaaring may dumating na pera, no? And this is something the higher friends, a lesson learned. So may mga bagay na dapat mong matutunan. May mga bagay na nangyari sa nakaraan na maaaring nagsilbing aral sa'yo. And this is something the King of Pentacles, security. Maging secure ka sa mga pinaghirapan mo. Maging practical ka pagdating sa finances. And of course, ang iyong negosyo, hanap buhay. Kumaga, pangalagaan at proteksyonan mo ito. No? And this is a Queen of Cups, may healing. So, magkakaroon ka ng emotional healing dito. Na mawawala na stress, depression, anxieties, overthinking. And of course, being paranoid. Mawawala na raw. Na unti-unti na siyang parang mawawash out. So this is a Page of Cups, no? An intuition. Kumaga nagkakaroon ka dito ng more on creative, no, ideas. Maraming papasok sa isipan mo na maaring bumuo ng mga bagong plano, pangarap. Kumaga mag-iisip ka na yung mga bagay na paano mo maisa sa katuparan itong bagay na to? Paano mo siya ma-manifest, no? Kumbaga, unti-unti mo nang kumbaga, kumikilos, gumagalaw. There's a step-by-step na. Now, let's see what is the Nine of Cups. A Nine of Cups represent what? A representative of temperance, solid foundation, no? And this is something, a temperance for timing, no? Pagiging kalmado. No? Kumbaga, may mga bagay na nangyari sa'yo sa buhay mo, no? Sa mga nakaraang linggo, na parang naging kumbaga tolero, no? Parang hindi mo alam kung ano na gagawin mo, pero pinatibay ka lahat ng karanasan mo dahil unti-unti mo yung natutunan lahat ng mga bagay na yon. At kumbaga ito yung mga bagay kumbaga nagbukas sa'yo, no? Para magpatuloy at para to pa rin lalo yung pangarap mo, no? Para lalo ka nagpursige. Napakatibay nitong pundasyon mo, a solid foundation, no? And because this is an Ace of Pentacles, see, I told you, this is a big shot and big money coming in for you. It's either there's something 13-month pay or bonus na matatanggap. And because this is something an opportunity pa, no? Kumbaga magsusunod-sunod talaga ang perang darating sa'yo ngayon. Na pagdating sa negosyo mo, maaring lumago at biglang yumabong yan, no? Maaring biglang dagsain ka ng mga customer and kliyente. What is the higher front? They represent with the word card. There's a lot of trouble coming in for you. Matuto ka na sa lahat ng mga transactions, and because travel mo, adventures. Kumbaga, pag-isipan mo mabuti, no?
Kumaga may pinagdaanan ka dyan sa mga pinuntahan mo. There's the King of Pentacles. So this is a Ten of Cups with the happiness. Magiging masaya ka dito kapag naging secure ka pagdating sa mga pinaghirapan mo, no? What is the Queen of Cups? Represent the King of Wands. Something ambition. Unti-unti mo nang masisilayan. Unti-unti mo na makikita yung magiging possibilities. No? Yung kalalabasan ng eksena, no? Kung nagkakaroon kayo emotional healing, the way na parang marami pumapasok sa isipan mong plano, at nakikita mo na makaka-recover ka na, makakaalis ka na sa situation mo, no? Kung makakabayad ka na sa lahat ng mga utang mo, or either, unti-unti mo na nakikita na nababago na yung ikot ng kapalaran sa'yo. There's a Page of Cups, represent what? The lovers, no? Kumbaga tama rin ang hinala mo pagdating sa love life dito. May intuition and instinct ka dito pagdating sa love life. No, there's something overthinking, but this is something solution, no? Or tinatawag dito na parang kalayaan, no? Para mawala yung stress mo, no? Sa iniisip mo pagdating sa love life. Parang clarify, ganon. There's a Nine of Cups and of course the Temperance. They're represented with the Three of Cups. Something, a celebration coming in for you. No? Deserve mo tong celebration na to, guys. What is the Nine of Pentacles and of course the Ace of Pentacles? So, nire-represent tayo with the Queen of Pentacles. So, this is Queen of Wands, sorry. There's a Queen of Wands by confident, no? Kung magalakas sa mga loob mo, maging matapang ka. Dahil itong opportunity na to, dahil din sa mga karanasan na pinagdaanan mo, deserve mo tong maging masagana. So, let's see what is the Hierophant across the word card. Represent with the Four of Pentacles. See, protect your power, protect your energy, saving money. Matuto ka sa mga pinagdaan mo sa mundong ginagalawan mo. No, kumbaga maraming tuso, maraming tukso, maraming mga bubudol at maraming lilin lang sa'yo. Mag-iingat ka. No? Kumbaga may mga pinagdaanan ka sa trabaho sa ibang bansa na kumbaga nagbigay ng matibay na pundasyon mo. No? Kumbaga, dahil dyan sa mga naranasan mo na yun, naging mas matibay at naging mas mautak ka at naging mas matalino ka pagdating sa desisyon. This is the Emperor. See? I told you. Naging mature ka na sa lahat ng mga karanasan mo at dahil doon, kumbaga nakita mo na yung totoong kaligayahan mo. No? Kumbaga naging mababaw na yung kaligayahan mo dito. Siguro that because of maturity, no? Dahil sa pagkakaroon ng edad na or nagkakaedad ka na dyan. And this is a King of Pentacles. Kung masyado ka naging practical and secure na ngayon pagdating sa mga pinaghirapan mo. The Queen of Cups is the King of Wands. They represent the Page of Pentacles for investment. Now, invest wisely. Time, effort, love. No? Kumaga mag-invest ka na alam mong pang matagalan. Let's see what is the Page of Cups and the Lovers. They represent the Two Pentacles. Maging balanse ka. Emotional, practical, physical, and mental. Now, pagdating sa love life, kailangan pumasok ka sa commitment. No? Kailangan bukas ang puso mong masaktan, bukas ang puso mong i-surrender, bukas ang puso mo magsakripisyo, no, sa ngalan ng pag-ibig at magmamahal. Ganon, pasabog. What is the outcome? Ang pinaka-outcome is the High Priestess. This is the High Priestess for something secrets or something, a mystery by kingdom of God. Na parang pinapakita dito na maraming misteryo sa tahanan ng ating Panginoon. Na pinapakita dito na lahat ng mga bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo with a mirror. Na pinapakita dito lahat ng mga bagay na hindi mo pa lubos na nakikita ngayon, mauunawaan mo na. Unti-unti yan maglilinaw sa'yo. So, yung mga bagay na nangyari sa'yo sa kadiliman or may mga part na parang ang feeling mo, ang labo-labo pa, ang dilim-dilim na, parang kumbaga ngayon magliliwanag yan unti-unti. And this is the Seven of Pentacles with the harvest time. So, dito papasok yung unti-unti ka na magiging masagana at unti-unti na makukuha mo yung mga bagay na pinaghirapan mo. Ganon, pasabog. Additional messages tayo pagdating sa career and finances. So, nire-represent with the Hermit card. Na pagdating sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo, meron ba kayo dito na parang, kumbaga, konektado sa spiritual mo. Na may gumawa, it's either may gumawa sa'yo ng pampamalas kaya nag-bankrupt ka, no, pagdating sa finances. It's all about spiritual. No, parang spiritual awakening. No, minulat ka dito dahil sa spiritual. Konektado ka dapat sa ating mga gabay. Inilapit ka lang sa Kanya. No, let's see additional messages. Because this is something the King of Swords. Stop the pattern. Putulin mo yung nagbibigay negativity. No? Putulin mo yung nagbibigay blockages sa eksena mo. Hindi mo kailangan mag-sink in dyan sa tao na yan or something mag-stay dyan sa tao na yan kung alam mong toxic na. No? Getting away. Putulin mo. No? Kung alam mo hindi nagsiserve and choose wisely. Matuto kang piliin yung taong
alam mo makakatulong sa'yo, yung taong alam mo kasama mo at the end of the time. No, alam mo itong tao na to, ilalaban ka rin hanggang sa huli. Ganon. Kumbaga, ganon siya sa pagdating sa business. Kailangan there's something in partnership din. Additional messages pagdating sa love life. So, this is the Wheel of Fortune. No? Talaga nakatadhana talaga na maganap to. Nakatadhana talaga na baguhin ang ikot ng kapalaran sa'yo. And there's the Hangman. Ito ang magpapabago ng perspective mo, ang pananaw mo, ang mindset mo. No, dahil sa pag-ibig na to, itong pag-ibig na to ang magmumulat sa'yo. No, kung paano kayo pinatibay at pinalakas ng mga karanasan at pinagdaanan. Ganon. Nakakaiyak to ha. Grabe yung mga pinagdaanan nyo dito. Yung parang ang daming mga tutol, maraming mga bagay na parang sinubok kayo sa health, love life issues. No, at the same time, pagdating sa environment, there's a lot of toxicities talaga. Oh my God. Pero kasi sinasabi dito, there's something the judgment. This is a wake-up call for you. No? Kumaga, ito na yung panahon at pagkakataon para kumawala ka sa unhealthy situation. No? Kailangan mo nang umalis dyan, umalis ka na. Hindi mo kailangan patunayan yung sarili mo sa kanila at hindi mo kailangan ipakilala yung sarili mo sa mga tao sa paligid mo. Bagkus kailangan mo mag-set ng boundaries sa kanila kasi may mga tao na sasama sa'yo hanggang dulo. Pero may mga taong sasama sa'yo hanggang dun lang. No? Bibitawan ka sa lahat ng eksena na yan. Kaya kailangan matuto kang basahin, matuto kang pakiramdaman yung mga taong totoo at hindi totoo sa paligid mo, no? Kumbaga pinapaalalahanan ka sa buhay pag-ibig, maraming hatak sa iyo pababa at maraming taong naiinggit sa inyo para maghiwalay kayo ng eksena ng jowa mo or partner mo or even your asawa, ganon. Pagdating naman tayo sa health, so this is the Three of Wands, waiting for a soul, waiting for a ship, no? Magiging maganda na ang kalusugan yung dalawa ng iyong partner. No, and this is something the Queen of Swords, no, a bigger picture. Unti-unti nyo na nakikita yung, alam nyo guys, no, at the first time guys, so on the first time or something na parang on the first place, no, parang nakita mo na tong tao na to na kasama mo siya hanggang dulo talaga. Sa una pa lang nakita mo na talagang magkakaroon kayo ng maraming struggles, mistakes, failures, but at the end of that time talagang makakasama mo siya. At no, talagang ang ganda ng pasabog nyo dito. So let's see what is the synchronicities. What is the synchronicities represent what? Represent trust, no? There's something tiwala, no? Meron tiwala talaga dito na parang hinubog, kumbaga binuo kayo ng tiwala, no? At pagmamahal. And there's a soulmate connection. Kasi soulmate pala kayo. There's something soul tie, soulmate. And this is something incantation, story, the parrot, no? Mag-ingat lang kayo na dahil may marites dito. Ganon, may nagbibigay impormasyon, may naghahatid ng impormasyon, maraming taong, alam nyo, sa relasyon nyo, kumbaga mayroong diyang, kumbaga sumisira. Ganon. Let's see what is the magical fairy messages. Kapag alam nitong hindi siya nakakakuha ng pera dito sa'yo, no? Kamag-anak to eh. It's either walang napapala sa'yo itong tao na to, kumbaga sisiraan ka nito. Ganon eh. And this is something goodbye to the old, hello to the new. See, pakiwalan mo na yung mga bagay na nangyari sa nakaraan. No, kailangan mo nang kumawala dyan sa mga tao. Hindi nyo kailangan, alam nyo guys, ang ahas, kahit magbalot ka ng anyo, yan, ahas pa rin yan. No, hindi nyo kailangan makipag-friend dyan sa mga taong, diba, sinira na kayong dalawa. Kailangan yung kumawala dyan at kailangan nyo umalis dyan. No, hindi nyo kailangan, hindi niya magbabago, ganun pa rin yung, ano niyan, ligaw ng bituka niyan. And this is something new career, na magbabago na yung career nyo dito. So, let's see what is additional messages with our Romance Angels. With our Romance Angels for Mystic Love Oracle deck. Okay. So, this is something, I told you. See, nakita soulmate and this is something twin flame. Divine connection. Pasabog. Diba? Konektado talaga kayo sa isa't isa. Those are ghosted and disappearing. Ito yung sinasabi ko, crab mentality. No? Kumbaga may mga tao talaga sa paligid nyo sa inyong relasyon na, diba? Kumbaga, kayang-kaya kayong sirain, dalawa. And there's a cheating, broken trust. Na meron ditong kumbaga nagsinungaling. No? Or either nagsisinungaling sa inyo dalawa para masira yung tiwala nyo sa isa't isa. Ganon. Mayroon ditong gumagawa ng kwento. Let's see what is the Yin and Yang Oracle card. Yin and Yang Oracle card represent what?
Pluto, a transformation. Wow. Ito na yung malaking pagbabago sa buhay niyo. And this is something, Ace of Water, Pisces, Cancer, Scorpio. So guys, may kinalaman ka sa Pisces, Cancer, Scorpio, no? And this is something, a message and dreams, no? Talaga matutupad na talaga ang mga pangarap, no? This is a big transformation that lead you a brand new beginning, no? Ganon. Pasabog. So let's see guys, no? What is additional messages for Archangel Michael? For Archangel Michael, messages for you is spend more time outdoors. So, kailangan yung lumabas, no? Pumunta ng ibang lugar para nasa ganun makapag-isip ka ng maayos at maluwag. Diba? Yung walang tututol, walang, diba? Walang pal, ganun. And this is something prayer will help you from your situation. Magdasal ka lang, no? Yung mga taong traidor, yung mga taong tuso na yan, aalisin yan, lilinisin yan ng ating Panginoon. No? Unti-unti yang kumakawala. And this is something, admit that to yourself and accordingly. No? Hindi mo kailangan magpanggap na para lang tanggapin ka ng mga tao sa paligid mo. Hayaan mo maging totoo ka kung sino ka talaga. No? Hindi mo kailangan magbait-baitan sa kanila. No? Kung ayaw nila sa'yo, kahit maging mabait ka, ayaw nila sa'yo. No? And this is something, this is your life purpose. Ito yung purpose mo sa buhay. No? Kumbaga, stand up on your belief. No? Kumbaga, kailangan alam mo sa sarili mo yung growths mo. Ganon. Additional messages for the chakra. Joy! Oh my God, magiging maligaya ka talaga. Pero, syempre, kailangan mong i-release yung mga negativities, toxicities, no? And this is something vanity. No? Mayroon diyang drama, ego, or something mga, di ba? Mga bisyo or something na luho, ganon. Kailangan mo nang pakawalan yun. No? Additional messages with the Moonology. Moonology represent emotional running high. Maging emotional ka this time, no? And at time for healing, so this is the moment na parang unti-unti ka nang ihilom, unti-unti nang gagaling sa anumang uri ng karamdaman, karanasan, pinagdaanan, ganon. And this is something confident is your key to success, no? Sinasabi sa'yo dito na kailangan lakas ang loob mo, maging matapang ka para may isa katuparan at magtagumpay ka. Ganon. Sa madaling salita, kailangan palaban ka. What is the angel's answer? Represent abundance. Pasabog! May abundance talaga, guys, na paparating sa'yo, kaya maganda ka. There's something the waiting is over. Or either, kailangan mo maghintay. And this is not improving health. Mag-improve na yung health nyo. Siyempre, wala nang stress, diba? Yung mga tao sa paligid nyo, hindi nyo na hindi dibdibin. Kailangan nyo na lang yung, diba, pakawalan. Additional Archangel Raphael, Jesus Divine Healer. See, nandito ang ating Panginoon, di ba? Binibigyan ka ng kagalingan. Oh. Let's see what is the additional messages. With additional messages, represent what? A career change. Oh my God, double clarification talaga. Magbabago na talaga yung career mo. See, career change and trust. Oh my God, pasabog ha. There's a trust talaga. Magtiwala ka sa ating Panginoon, babaguhin yung career mo. Meron ditong bagong sisinag na bagong trabaho, negosyo. No, maaring hindi mo siya kinagisnan talagang negosyo, but kumbaga magpapabago talaga ito ng eksena. A brand new beginning talaga. Additional messages with the energy. Storm warning, no, but this is something reverse. Matatapos na yung unos, matatapos na yung sigalot, matatapos na lahat ng problema. This is something action. You need to take an action for this. Kailangan mong kumilos, gumalaw dito, no? What is the romance angels represent what? Additional messages represent what? We represent what? Playfulness. No, meron ditong kumaga kailangan mong humarot. Ganon, kumaga haratin yung jowa mo or partner mo. No, sa madaling salita siguro ganon. Kasi playfulness parang lambing-lambing, harot-harot, ganon. Additional messages with an angel spirit, guys. Represent what? Discipline. So, kailangan may disiplina ka. And there's something happiness talaga, na magiging masaya at magiging maligaya ka. And of course, this is something, a transformation. Wow. This is a magic. Parang binago ka sa isang iglap lang. Ay, may ganong scenario, guys. May pagbago, a jackpot. No, parang may hit mo yung jackpot dito. A jackpot na opportunities to. I think, this is an opportunities. And of course, this is something you're not alone. So, hindi ka nag-iisa.
No? Kumbaga, sinasabi dito na unti-unti nang makakawala ka na dito sa community, sa paligid mo. And the courageous peony with let yourself be seen. Hayaan mo yung sarili mo makakita. Hayaan mo yung sarili mo makatuklas. No? Kumbaga, hindi mo kailangan, kumbaga, ilapit yung sarili mo para matutunan yung bagay na yan. Ibibigay ito sa iyo ng kusa. For Jesus' loving quote said, I will not leave you comfortless, I will come to you. So see, hindi kayo iiwan ng ating Panginoon na luhaan, na wala, no? Kumbaga ibibigay niya sa iyo ng buong buo. At darating siya sa mga panahon na kailangan mo siya. Na mga panahong hahanapin mo siya at may mga panahong kumbaga kailangan mo, no? Let's see what is the angel's number represent what? 13:13:4. Starting fresh, I told you, a new beginning is here. No, pinapakita talaga, magbabago talaga ang ikot ng kapalaran sa iyo. Step out of your comfort zone. You are about to create something meaningful, and your skills and talents will bring you spontaneous profit. Build up for your confidence and trust in your decision. Na magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa plano ng ating Panginoon dahil babaguhin ang ikot ng kapalaran sa iyo. Let's see what is additional messages with the messages of life. Ang messages of life represent openness, no? Unti-unti mo nang matatanggap. No, I know that when one door closes, another open. Today, I trust the universe. I trust myself. I trust life no matter what has gone before. I have faith that something better is on this way. My willingness to release the past prefers me to accept the many opportunities God opened before me. See, bago niya yan ibigay sa'yo, alam niyang karapat-dapat ka na tumanggap ng bagay na yan. And this is something, a unity, no? Kumbaga, pagbubukli din at pag-iisahin kayo ng eksena. Today, I bring my attention into the present moment, where I am become one of the inner light. As I make these conscious connections, I find myself centered in my heart and begin to glow with my own divinity. Union with the inner light provides me with a wise and stable base on which I can live in every day of my life. So, unti-unti mo masisilayan. Unti-unti mo makikita ang ganda na hindi mo pa nakikita. Ganon. Yung hindi mo akalaing pagkakaloob sa iyo ang ikot ng kapalaran. Babaguhin niya ito ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa iyong gawa. So, see, this is a weekly gabay for the month of December 7 hanggang December 13 for the sign of Aries. So, Aries, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads, naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo at maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush!